7 p.m. na. It's already everything nice at Mitch. Succulent love! Thank you all for your support to my channel. I love you all from the aorta to the apex of my heart. Sagat na natin hanggang stomach. So sit back, relax, and enjoy. Ako na ang bahala sa'yo, Beshi. Basta huwag ka lang mag-skip ads. Charis! Hello! Ayan, hello! So, before we proceed sa ating topic, which is about cristata, ay may papakita ako sa inyo. So, nasagi kasi to. Tapos, ayun, nahulog siya. And then, surprisingly, ganito yung roots niya. It's because of the Kiryu Zana. Ayan. So, ang galing, no? At saka, when you moist the soil, ganyan po yung ganap. So, natanggal lang siya kasi kailan lang to? 2 weeks ago. Ay, 1 week ago. Kailan ko ba ito nirapat? Basta, kailan lang yan. Diba? Bunga. So, i-closer look lang natin itong ugat ni black tone. So, ayan. Dami na niyang sumipol na ugat. So, it importanters na yung moist and the tappings, it helps to promote root growth. So, mabilis lang to. Parang a week lang to na itanim. Tapos, ganito na siya agad. So, bunga. Ayan. So, our topic for today is about the cristata. Ayan. So, we have many types of cristata. Kasi kapag nag-search kayo kay cactus, kay Google ng crested, maraming forms actually. So, super dami ng crested. So, yung mga kinokollect ko dito is the Gymnocalycium na crested. So, we have different types like the LBHB, Daydream cristata, and T-line hybrid, ganyan. Tapos yung variegated, which is very pricey, libo ang pricey. Yung mga maliliit pa lang. And then, ano pa ba? So, yun. So, different forms. Mas weird yung forms, mas mahal. So, yung iba parang napapangitan kasi sila sa cristata. Parang, parang matsatsakahan sila. Pero, maganda po sila actually, lalo na kapag marami kang hawak. Pag isa lang kasi, hindi mo ma-appreciate. So, yung pinaka-common type ng cristata, I think, is, saan ba? Hindi ko alam kung ganito yung mga nakikita niyo usually. Ayan. May paulo sa gitna. Ayan. So, this is, saan ba yung inermis? Ito yung inermis. Yung walang masyadong thorns. Ayan. And then, the semi-inermis is yung may semi-inermis ba ako? Ito, inermis din kasi ito eh. Ayan. Walang masyadong thorns. Inermis din to. Hindi ko alam kung bakit ganito to. Pero nabili ko na siya. Ganyan na yung, yung skin niya. 'Di ba? So, pag semi-inermis, may konting siyang tinik. Ganun. So, sa pag-aalaga ng, ng crested, wala namang specialty or what. Kasi, madali lang naman silang paugatin. May iba na ayaw pong mag-ugat agad, pero wala akong naging problema na 1 month ayaw pa rin mag-ugat. So, lahat sila is nag-ugat na. Ito, yung semi-inermis. Ayun, nakita ko na siya. Ito siya, ayan. So, makikita nyo dun sa gitna ay may tinik, then dito wala. That's the semi-inermis. Ayan. Hello daw po, ayan. Semi-inermis yung ganyan. So, nagpo-vary din sila sa color. May lime, may ma-green, may ganito, parang sa acetone, yung gilid niya is ma-brown. So, may mamula. And then, the
the variegated, yung may pula, ano pa ba, yung ganun. So, ayan. Eto, mix yung color niya, may brown tapos, may pa-brown, tapos, lime color. Ayan. Tapos yung normal, typical na most common na crested na alam niyo is yung ganito. Ayan. Yung ganyan yung kulay, green. Tapos na matinik. Yan. That's the common crested. And mura lang naman yung ganito. This is 200 pesos lang naman isa. Ito pa. Ito naman pula-pula yung dulo niya actually. Ayan. So, ang hirap mag-flex kasi natatamaan yung mga mga halaman. Move natin dito. Ayan. So, different forms, mas weird ang forms, mas mahal sila. So, we have the dragon. Yung dragon yung pinaka magandang form ng crested. And, yun nga, yung snake. I mean, parang snake naman din talaga kasi. Ayan. So, may natatamaan ako. Teka nga. I-move na. Natatamaan siya. Ayan. So, this is, ayan, tingnan niyo yung form niya, kakaiba, no? So, inermi siya. Wala akong makitang tinik. Diba? So, ito, dark green. Ayan, yan pa yung isa niyang kulay. Dark green. Tapos, ito, yan, dark green din. So, meron ding matte finish na, na crested. So, ayun, dami palang types. Yes po, madami. So, kung magkukolekta ka, alam mo na. Parang, hindi. May matte finish pa eh. Yung makintab siya actually. So, may ganun pa. Ayan. Ito yung, maliit na parang dragon form. Super liit lang nito. Pero you see the head. Ayan. Diba? Tingnan nyo, ang ganda nung skin niya. Ayan. So, maganda din yung ganitong kulay. It's different. Mamula-mula. Pero mamula-mula siya kasi meron yung mamaroon eh. Ganon. So, ayan. Tapos, ito, ayan. Yung head. So, mas gusto nila din yung may mga head, yung dragon. Or yung, ano ba tawag dito? Yung crested. So, ayan. Tingnan nyo to. Ayan. So, iba din yung kulay niya. O, diba? Iba-iba yung kulay niya actually. So, it differs from each other. So, marami talagang types ng cristata. So, ito din. Tingnan nyo. Ayan. Diba? Iba yung form nito. Hindi ko na kasi matandaan kung ito pa yung nabili ko kay, kay Jackie Pota. Ayan. Ayan. So, medyo iba yung form niya. So, punta tayo dito. This is T-Lines Hybrid. Ayan. So, I think T-Line Hybrid din itong isa. Ito. Diba? Medyo iba yung kulay nila. So, mamula-mula yung kulay niya. Yan. And then, ito yung snake na sabi ni seller, type snake. Sabi niya gano'n. Okay, mabilis mag-type. Tama na, diba? Ganda eh. Ito yung may head. Then, kitang-kita yung head niya actually. Yan. Ang ganda. Diba? So, iba yung skin niya. Actually, may fan type.
Parang, hindi ko alam kung ganito yun. Maninipis yung, masinsin yung ano niya. Yung, yung ganon. Yung basta ganon siya. Yun, parang masinsin yung ano niya. And then ito nga, yung Daydream Hybrid na Cristata. Ayan. Ayan. So, yung ribs niya is tingnan nyo, parang Daydream. So, ito nga yun, yung Daydream na Cristata. Ayan. And then ito, ayan, may pa-ribs. May mga ano sila, pa-ribs. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam ko naman ako ang variegated eh. Hindi ko alam kung ito yun. So, ito, LBHP. Wait lang. Ito. LBHB na Cristata. So, yun. Mabilis lang daw lumaki ang mga Cristata. And, for the watering technique, ano lang, every 2 weeks lang. Ayan, every 2 weeks. Wala talagang special care. Parang yung mga minimal na cactus, yung mga normal cactus lang, ganun lang. So, again ha, parang hindi mabulok yung cactus nyo. May napanood kasi ko, cactus na lang nabulukan pa. Oo, yung normal type na cactus. Hindi kasi, pangtubigan yung cactus. Baka, pwede ka magtubig 1 week, pero konti lang, baka naman nilulunod mo. O, ginawa mong dagat yung pagdidilig, di ba? So, ayun. Hindi talaga siya pantubigan. Kahit kaano mo katagal, hindi tubigan yan kasi ganun sila ka-strong na nag-hold sila ng water sa kanilang katawan. Ayan. O, ayan. Ang ganda nito. Mine nyo na, charot. Mine nyo. Ayan. Alam ko may LBHB pa ako na ganito eh. Baka ito nga. Ito nga ba yun? Hindi eh. So anyway, ayan. So ito, 150 ko lang nabili to eh, kaliit, di ba? So I think para siyang LBHB din. Ay hindi, parang T-line hybrid. Kasi yung tinik niya eh. Di ba? Tingnan niyo yung tinik niya. Ayun. So nagpa-flower ba yan? So parang wala pa akong nakitang nagpa-flower na crested. So this is crested gymnocalcium ha. Ayan. Ayun. So, upon searching, nagpa-flower pala siya. So, wala kasi ko nakikita nagpa-flex na nag-flower yung kanilang crested. Ayan. Ayan. So, yung toppings niyan, again, is the Canuma soil. So, maganda ding pamparot si Canuma soil. And then, I have tatlo yung ginagamit ko. 4. Si Akadama, yung pinaka-least ko na ginagamit. Tapos, si Canuma, at yung bago kong favorite si Kiryu, tapos si Masato for the Astro. Ayan. Ayan. So again ha, merong inner mist. Pag sinabing inner mist, ay walang tinik. Kapag semi-inner mist, may konting tinik. Like this one. Ayan. Semi-inner mist and then inner mist. Ayan. Parang ito yata yung variegated. Parang siya nga ata yung variegated. Ayan.
So, hintayin pa natin yung paglaki nila. Ayan, ala talagang arte yung crested. Si Jim na lang talaga. Si Astro, okay naman siya. So, teka lang chismisan ko kayo. So, ito dati yung nag-iiba yung kanyang form kasi nung hinawakan ko, natanggal siya dun sa sa soil niya. Tapos, nung binabalik ko, puro bato naman na. Kaya nilagyan ko ng lupa para mag-ugat siya. Pero umangat ang ugat niya. Yan. Pagka nag-iiba yung minsan kapag nag-iiba silang ganyan, ibig sabihin, baka bulok yung roots or hindi siya nakatanim ng maganda. Kaya hindi siya nakaka-absorb ng water. Kasi if you see the others, okay sila, good shape, pero siya is hindi. It's because may problema nga siya. Yun. So, nilagyan ko ng lupa yung top. Kaya ganyan. Ayun, lumabas naman yung ugat. Charis, iba pala yarn. Ayan. So, nag-iiba yung shape niya. Tapos, ito, nag-flower na siya. Ayan. So, ayan. Dito na nagtatapos ang ating vlog today. So, yan yung mga differences or yung mga dapat nyo malaman sa crested, dun sa kanilang form, sa kulay, and kung ano-ano yung mga types. Ayan. Meron akong unang crested dito. Wait, asan na yun? Nasaan na yung una kong crested? Nandito ba? Alam ko nilagay ko dito Ayun, I found it. Ito yung una kong crested. Para siyang daydream din. Kasi ito nabili ko kay Plant Culture set siya. Tapos naka-sale. Parang 350. May ganito, may Montrose. Tapos may Gymno yata yung partner. So, ayan. So, ayan. Diba? Para siyang daydream. Piling ko hindi alam ng nagtinda. Kasi that time parang nagtitinda-tinda lang sila ng kung ano yung usong plants. Sabi lang nung kakalala ko wala silang mga IDs kasi hindi pa nila ganun ka kilala. So, nakikita niyo yung body. Ayun no. Pero maganda siya actually. Yan. So, dry na to. Tagal ko na tong dinadaligan 1 month. Pero okay pa rin siya. Ganyan naman kasi pag mga crested, tsaka So, ayan ang ating topic for today. I hope may natutunan kayo sa ating vlog today. If you do, please hit the like and subscribe button. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch Circle and Vlog. See you again tomorrow at 7 p.m. This is your nurse Plantita saying God bless po at laging mag-ingat!